Okay, so make sure guys na may naka-install kayo na PHP dun sa inyong machine, ano. So ako naman ay lagi ko naman ginagamit itong XAMPP. So yung aking XAMPP ay latest version at yung makikita nyo nga yung ating PHP version ay 8.2.12. Okay, so meron tayong ilang mga extension na kailangan i-enable dito. At kung pupunta tayo dun sa ating extension section, dapat ay okay, so mahirap hanapin dito 'no, pero dapat naka-enable yung inyong, ah, SQL service, tapos yung ating okay, so mukhang wala 'no. So dapat meron tayong PHP underscore SQL service. Okay, so wala 'no, hindi siya naka-enable. So paano i-check 'yan, punta lang kayo dun sa inyong, XAMPP. Tapos kailangan niyong tingnan yung inyong Apache configure, itong PHP ini. Okay, so ayan ay open natin sa ating VS Code dun sa ating code editor ano. At kailangan natin hanapin yung PHP underscore SQL service. Wala talaga no. So punta naman tayo dun sa ating extension. So meron ditong mga extension na kailangan nating i-enable ano. So wala rito. So kailangan lang natin siyang i-uncomment 'no, pero mukhang wala rito 'no. Meron tayong Postgre, MS SQL. Okay, so wala rito 'no, ang gagawin natin ima-manual type natin siya. Pero usually dun sa, mga early version ng PHP ini meron siya 'no, meron siyang naka-default dito. Pero sa version na 'to wala. So ako ay nagra-run sa, PHP 8.2 ha. So extension PHP underscore SQL service.dll. Tapos isa pa, no? Extension equals PHP underscore PDO SQL service.dll. Okay, so dapat itong line na to, no? Ma-add nyo siya at hindi naka-comment. Tapos pupuntahan natin yung path ng ating extension. So kanina nakita ko na, no? Okay, kung kayo ay nasa SAMP, punta lang kayo sa SAMP install, kung saan naka-install yung SAMP nyo, tapos PHP, at nandito din yung PHP ini, no? Kung saan nandun yung PHP ini ay meron tinatawag na extension. Yan. So lahat ng extension ng PHP ay nandiyan, nakasave, no? So next natin ay kailangan natin puntahan yung o i-download yung ating SQL service na DLL, ano? So yun ay nandito 'no, sa link na 'to ipo-provide ko na lang sa description. Tapos i-click niyo lang 'tong download Microsoft drivers for PHP Core SQL Server. Okay. Tapos 'pag inopen niyo siya, yan ay isang zip file. Okay, so ito siya 'no, ito yung 'pag dinownload niyo siya, ito yung, lalabas. So hanapin niyo lang yung PHP version niyo rito 'no. So unfortunately parang wala na yung 7 point something dito na puro 8 point something na. So hanapin natin yung version 8.2 which is ito 'no, yung 82. Tapos kailangan ay naka 64 bit tayo kasi ako ay naka 64 bit ano. Hindi 'no. So ang kukunin natin ay ito, yung .ts, underscore .ts saka yung sa PDO. 82 yan, ito. Yan kung kita niyo 'no. So PHP underscore PDO underscore SQL service 82 tapos underscore tapos basta 64 bit ano. Depende dun sa inyong OS. So itong dalawa na 'to ika-copy ko lang siya or ida-drag ko siya doon sa ating extension folder. Okay dito 'no. So ida-drag natin siya. Okay. So mapapansin niyo hindi ito yung kanina 'no, yung ini natin yung dun sa loob ng PHP. So ang gagawin ko i-rename ko siya. Yan, ni-rename ko lang siya guys,
Kasi ako sure ko na ang version niyan ay 8.2. Pero, kung kayo ay nagra-run ng multiple PHP version, make sure na ilalagay niyo dito yung version na, kailangan niyong ilagay ano. Pero ako simplified, ganyan lang yung ginawa. Okey, so itong dalawa na nasa baba. Okey, so kailangan nating i-restart yung ating, XAMPP. So i-stop ko lang 'to, tapos start. Actually yung Apache pala 'no. Okey, so 'pag walang error, ibig sabihin okey ano. Kasi mag-e-error 'yan 'pag yung DLL na nilagay niyo diyan ay invalid. Ibig sabihin hindi niya mabasa. So magkakaroon yan o maglalabas yan ng error 'pag ini-start niyo ulit. Pero dahil walang error na lumabas, ibig sabihin okey yung mga dinarag natin na .dll. Okey, so next naman ay pupunta tayo dun sa ating XAMPP 'no, at pupunta tayo dun sa htdocs at gagawa ako ng panibagong folder. Papangalanan ko siyang SQL test 'no, na folder siya. Tapos ang gagawin ko ay ito 'no, itong buong path na 'to ay CMD tapos, code tapos dot lang ano, para i-open niya dun sa VS Code. Pero, ang ginagawa siyempre ng iba diyan ay, ino-open with VS Code na lang ano. Okey, so fast forward ko na siya 'no at, dahil magko-code na tayo ta's inopen ko na dun sa VS Code yung ating SQL test na ginawang folder. Ang gagawin natin ay gagawa tayo ng index.php. Okey, so ayan 'no, kasi dito natin ilalagay yung ating, PHP tapos echo hello. Okey, so ito yung ating PHP ano. So gagawa tayo ng ating simpleng connection string ano, para makapag-connect dun sa ating, MS SQL. So gagawin natin ay server name equals to localhost tapos sa Windows yung path kailangan double, backslash 'no o yung naka-lean back ta's SQL express. Okey? Tapos sumunod yung ating connection strings or connection option is equal to isang array tapos, database, DB test, 'di ba? Yun yung ating database. Tapos yung ating UID is equal to root, ta's yung ating password ay equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, yun yung naka-set natin. Tapos yung encryption natin, ay true. Tapos yung ating, trust server certificate, true din ano. Okey. So yun yung ating connection option. Sunod ay gagawa na tayo ng conf, SQL, service, one word lang 'to ano, connect. Tapos isu-supply natin dun yung ating server name pati yung ating connection option. Okey, tapos if con, sabihin echo tayo, connected successfully. Else, echo, connection failed. Tapos yung ating ipi-print natin yung error ano. So print R, SQL service, error. Yan. Tapos refresh natin. Yun, connected successfully. Okay. So 'pag tinry natin baguhin yung password ano, bawa, maliin yung password at ni-refresh natin, lalabas naman na, may error ano, connection failed siya. Pero bakit undefined 'tong service error natin ano? So siguro nagbago na rin yung documentation nila. Okay. So errors pala guys 'no, error hindi error, errors. So dun sa PHP.NET nandito yung full documentation ng
SQL service ano, lahat ng available na command na pwede nating tawagin o gawin. So refresh, yan, server login chain for user root, ibig sabihin, so walang wrong password dito pero yun, nag-paid lang siya. So baguhin ko lang yung password natin at yun, successful na ulit. Ano? Okay, so next portion natin, ang gagawin na naman natin ay gagawa tayo ng CRUD. Ibig sabihin, create, read, update, saka delete na function dito sa ating PHP para makapag-insert tayo ng data dito sa ating table, sa users table. Ano? So ang gagawin natin, select top 1,000 rows. Dapat may lalabas dito na data no, kada nagawa tayo ng function. Saka yon, pati pag-delete, pag-remove, no, pag-update. Okay?